Hello guys. Puro computer learning muna ako ngayon. Good morning guys. Nag-i-snow. Hindi ko alam kung ilang oras yan na maglalast. Gawa mo dyan. Linis ng shoes. Good morning. Good morning. Guys, it's snowing. Medyo malakas. Kanina mahina-hina eh. Late na mag-snow. December, nag-snow parang isang beses lang pero mahina lang. Pero ngayon, January, alam ko medyo marami pang snow na mangyayari. Hi guys, dito kami sa Home Depot ni Nika. Si Nika nandun sa mga halaman section. Ako magtitingin lang ako ng mga kung ano-anong gamit. Alam niyo yun guys, pag nasa Home Depot ka, parang mabubuhay yung ano mo eh, yung utak mo na may makakaisip ka ng mga project na sa bahay, kung anong gusto mong ayusin, gusto mong pagandahin. Pero pag nabili mo na at naiuwi mo na, ewan ko, minsan kami parang bigla na lang kami mawawala ng gana, tapos maisip namin, ba't natin binili? Minsan sa mga panlinis ng ano eh, ng sasakyan eh, pag binili mo na at inuwi mo na, parang ayaw mong umpisahan. Tulad nito guys, parang dami ko na naman gustong i-try. Kapag nauwi ko tong mga to, parang ayoko naman umpisahan. Sa mga mahilig pala mag road trip, bumili kayo nito. Hindi nyo alam ano mga pwede mangyari sa daan eh. Pag hindi nyo napandar yung sasakyan nyo or ayaw na lang mag-start, ito ang sagot sa buhay nyo. Mas madali yan gamitin kasi kakabit mo na lang yun sa battery ng sasakyan mo kaysa gumamit ng ganito. At nandito naman kami guys, wala kasi nahanap ng plant sinika sa Home Depot. Dito kami sa Potomac Garden Center. Parang walang laman. Ay. Gusto mo yan? Perfecto. Wow. Ang mahal. Ay, gusto ko to, yun o. Yan. Yung sa gitna. Ayan. Mm-mm. Parang mayana yan eh. O kaya ito. Gusto ko yun. Kaso ang liit. And the winner is Aglaonema. Aglonema. Nice. Masyado nang malago to. Ganda naman eh. This one na lang. Para lalago pa. Oo. Kasi liit din ng pot niya. Aha. Kasi ganda rin ng mga decorations nila guys. Oh. Yung mga paso. Ito na naman kami ni Nika. Nasa Tuli Jewers. Which one to choose? Yung sa'yo muna. Ito, masarap to, di ba? Matamis. Aha. This one or that one? Yun na lang siguro. Ayun. Yeah. Gusto ko rin ganito. Uy, my voice. Ay. Alright. You have to reshuffle that soon. Copy master. Okay, so mine is gone. Pick a person, pick an action. Sorry. 6. We're all 6. Si Ju.
I feel like I'm bullied. Oh, wait. What's the action? It was his eyes. Guys, they're playing there's someone else Moose playing. Master. Moose Master. No. Wait, no, it was knees first, right? Knees. Yeah, I think Yeah, it was knees head first. and then knees. Yes. Okay. Penalty. I was really Bummer. 6. I definitely forgot. Safe. Morning guys. Tuesday. Meron akong online class mamaya sa training. So, third week ko ngayon. Kahapon pumasok ako training. Iba yung preceptor ko kahapon. Wala yung preceptor kong Pinoy. So, kahapon nag-initiate na ako na mag-setup ng mga machines. So, medyo nakakalito sa umpisa, no? Kasi yung tubing ng arterial, tubing ng venous, tapos yung dialyzer, ganyan. Mga bicarbonate bag. So, tsaka yung tamang pagpunas sa mga machines. Depende sa solution ng bleach, 1:100. Kapag mga surface lang, kapag may presence ng blood, kailangan 1:10 na 2 beses mong pupunasan, mga ganyan. So, okay naman. I guess it takes time to get used to. Kailangan lang talagang paulit-ulit. So, bukas, may audit yata sa unit. So, tatanungin ko yung preceptor ko kung mas makakabuti ba na mag-modules na lang ako bukas. Kasi sabi sa akin ng tech ko kahapon na mas okay yata daw kung magmo-modules na lang ako at magtatago na lang ako kasi technically daw I'm still on training na which is dapat tinatapos ko yung mga modules, mga ganyan. Kasi yung audit baka mas effective yung audit kapag yung dun sa mga pag yung nakikita nila yung tamang workflow. Hindi yung parang salingkit-kit lang ako doon. So, bahala na. Tatanungin ko yung preceptor ko mamaya. Text ko siya. So, yung online class ko, 10:30. 10 minutes before, kailangan mag-sign in na. And bago yan, mag-exercise muna ako, no? Medyo na, bumabalik sa energy ko yung mag-exercise. Hindi ko 'to nagagawa nun, nasa rehab ako. Parang lagi akong ubos dun eh. Alam niyo ba 'yun? Kasi syempre pa rin yun, bedside. So hindi naman sa sa sinisiraan ko, no. Kasi medyo nakaka-stress lang din yung kapag yung ang dami mong piniplease, no. Mga relative, yung management, ang hirap. Tapos pag uuwi ka, parang hindi pa tapos yung trabaho pag uwi mo eh. Imposible yun, guys. Kung meron parang imposible yun eh. Nadadala mo yung yung inis mo sa bahay pag uwi mo eh. Madali lang kasi sabihin yung, alam niyo yun, pag umuwi kayo, dapat wala na lahat, sarado na lahat yung yung utak mo sa work. Minsan imposible pa rin eh. Alam mo yun yung tipong babalik ka kinabukasan, yung maiisip mo na naman yung mai-encounter mo. Dito sa dialysis, hindi ko na naiisip yun. Actually. Or siguro, training pa lang ako, na-enjoy ko pa, no? Baka lang.
Pero naiisip ko kapag kabisado ko na yung workflow, kasi nakikita ko naman yung trabaho nila doon. At katabi ko naman lagi yung preceptor ko. So, nilalagay ko yung sarili ko sa sa kanya eh. Parang naisip ko parang okay. Once na matapos to, okay na eh. Yun na yun eh. Kung ano man ma-encounter na problema, right there, right on, aayusin. Parang wala ka nang alalahanin sa next shift eh. Parang ipe-prepare mo lang kung ano man yung mga kailangan mo na i-print for next week o kung may mga may lab draw ba next week or next shift, mga ganun. So, ayun, bahala na. Siyempre, kinikwentuhan ko pa rin kayo ng journey ko dito sa aking pag-transition as a dialysis nurse. So, yun, exercise muna ako. Alright guys, so ito naman ako ulit andito na naman kami sa Wegmans. So magre-replenish lang kami ng mga kailangan. Buy broccoli. And guys, sa mga di nakakaalam, kasi nagpalit na kami talaga ng diet namin. Umiiwas na kami sa mga ultra processed foods, mga ganyan, mga hotdog, mga ganyan. More on na kami, whole foods na kami ni Nika. So nakikita naman nag-improve na yung health namin. Nag-lose kami ng weight. And as much as possible, quality talaga yung mga pinipili namin. Hindi na yung mga kung magtinapay kami, kami sourdough. Hindi na kami yung mga white bread na mga ang dami-daming ingredients and puro preservatives. And yun. Hinahanap namin yung dito mga chicken, mga gano'n. Ito gusto ko. Yan? Yeah. Sige. Kuha rin tayo ng chicken thighs na ay pang rarab ko sa Tapos Salam. sarap yung dito guys, yung yung rotisserie chicken. Mas gusto ko siya kaysa sa Costco kasi lately sa Costco juicy yung sa Costco, malaki pero yung lasa kasi iba-iba tayo opinion ko lang to Sa Costco kasi parang yung juiciness ng rotisserie chicken nila parang lasang antibiotics na eh. Ito, sarap na ito. Kasi lately talaga guys, pinaprioritize namin yung talaga yung health. Hindi talaga biro eh. Madali lang talaga kumain pero actually sa pagkain talaga rin ang gagaling eh, yung source eh. Ng culprit ng ng pag-decline ng health eh. Pag di ka rin pag hindi mo rin pinipili yung kinakain mo, talagang wala talaga, talo ka rin. Ang hirap din mag-maintain kapag yung time na marirealize mo na kailangan mo na rin mag-healthy, para ang hirap umpisahan. Tapos sa kalagitnaan, parang susuko ka na rin. Okay guys, nandito kami sa Mama Lucia. Care of Ate Odi. Yung kasi binigyan niya kami ng gift card. So, thank you Ate Odi. Thank you, Ate Odi. At dala ko ang aking laptop kasi may online class ako at baka abutan ako dito. Anong pizza? Ha? Anong pizza gusto? Ikaw? Anong gusto mo try? Parang cheese lang. Cheese? O sige, cheese na tayo. Try natin. Ayan na. Ayan guys, kain tayo. May chicken ako dito. May capers. Kay Nika is Homemade lasagna. lasagna. Lasagna.
Hi guys, mag-walking lang kami. Sobrang lamig. Take advantage namin yung lumabas yung araw. Kumusta sa ating rehab? Ganun pa din. Meron pa din. Busy pa din. Buisit pa rin. Pero these past 2 days, chill lang ako. Saya naman nun. Hi guys, sa Saturday and Sunday weekend, may forecast na winter storm na naman. So, sabi magpa-pile down ng 17 inches. Oh my God. Hindi, baka ang forecast parang up to 10 inches yung snow yata. So, bahala na. Tapos may pasok daw siya ng Sunday. Ingat ka, babe. Pag-drive mo ako. Drive kita? Oo. Oh no. Yeah. Doble yung peligro ko Oo. Papunta at pabalik Hindi lang doble eh. 4 times. 4 times. Grabe siya sa akin, guys. Grabe siya. Sige, bahala na. Kaya yan. Puyat mo na. Effective yung natin din ah. Clean, Puyat mo na. clean diet natin. Ginagawa mo. Ay, si Owie oh. Ay, oo. Ay, Hindi kapatid tayo ko. nakita. Hindi kami nakita. Ayun guys, so walking tayo. So we're here at our good old trail. Sa lang. At lang sa bahay. Paglabas mo parang konting lang dito ka na. Ang mga na-realize mo realizations mo ng 20. Hindi, abangan nyo. Hindi pa tapos yung listahan namin. Hindi, yung parang mga realization namin ng 2025 na experience namin. Umpisa mo na. Realize ko. Oh, sige. Hindi, saka na. Saka na daw, sige. Ayan. Actually guys, dapat nasa ako ngayon, unit ako ngayon, Wednesday. Pero sabi sa akin kasi may audit ngayon, so best daw na mag-modules na lang ako sa house. Since meron din akong mga online class kanina. Tagal nga ng isa eh, parang 2 oras eh. Kasi pag may audit doon, baka ma-question na yung isa nagte-training, bakit andito na agad, baka ganun. Tsaka wala naman ako ambag sa nila, sa ikabubuti ng nila, ng ratings nila. What's up guys? Galing ako sa primary care ko and maganda daw yung improvement ng ko sa A1C ko. Tapos nag-order na siya ng labs para sa malapit na yung annual ko na yung health checkup sa April na. So, orderin niya halos lahat, mga thyroid function, kidney function, liver function, at iba pa. So, yun, yung sa cholesterol ko nga, sabi, daw, uminom na lang daw ako ng fish oil. Naalala ko, ubos na yung fish oil namin. Ano pa ba? Tsaka minom daw ako maraming tubig. Tumira na lang kaya ako sa aquarium, no? What's up guys? Tuloy ako sa aking modules sa computer. At meron akong online class mamaya. Online class mamaya. Perform inspection, ausculting. Yan, ang tinuturo ngayon dito sa sa module na to yung pag-cannulate.
buong buhay ko, puro ugat lang yung hinahanap ko kapag tutusok eh, no? Ngayon, yung fistula or graft, mga ganyan. So, sana, maano ko agad, mahasa ako agad dito. Na-challenge lang ako. Kasi, yun nga, gustong-gusto ko yun, yung tumutusok. And, mamaya, tatry kong lumabas, bibili ako ng snow melting salt. Kailangan mag-prepare sa weekend na snowstorm. Tatama dito eh. Inches na naman daw ang pile ng snow. So good luck sa amin. Sana protektahan kami ng Panginoon. And kung hindi naman ako makalabas, hingi na lang ako sa auntie ko. Marami pa siyang doon, snow melting salt. Kuha na lang ako ng isang plastic bag dito. So yun guys. Alright guys, kaka-clock out ko lang. Dialysis. Napaka-productive tong araw na to. Sobra. Kasi nag-treat na ako. Ay, tayong ilaw. Poste dito. Nag-treat na ako. I mean from start to end. Pero hindi pa ako nakapag-cannulate ngayon. Sabi next week na lang daw. Ang recommendation sa program ko, isang patient lang ang dapat i-treat ko from start to end. Pero nagawa ko yata parang parang 7 yata eh. So na-exceed ko yung yung requirement, minimum requirement dun sa program ko. So ang bilis ko lang na nag-grasp yung yung charting system nila. Ang medyo mahirap lang pag wait lang, naiwan ko kasing ko doon water jug ko eh. Water jug. Ang nakakalito lang, I would say, pag yung pasyenteng bago, sabihin natin na admit siya 2 days ago, yung target niya, yung volume na i-remove. Teka lang. Yung target volume na i-remove, minsan tansyahan din. May recommended naman na target removal, yung total target na removal. Pero minsan kailangan mag-base ka rin dun sa history kung ilan lang yung na-remove nila kasi yun yung na-tolerate lang ng pasyente. Pero minsan pwede mong i-challenge maski konti lang, maski tataasan mo lang ng konti from previous treatment. Kunyari na-treat siya Monday, tapos ngayon Wednesday, bumalik siya. Kunyari ang target volume niya to remove parang sabihin natin 3 liters. So makikita mo sa history, makikita mo doon yung mga trend ng BP niya. Tapos makikita mo nung Monday ang na-remove lang nila is 2,000. So meaning to say parang yun lang yung kayang ma-tolerate ng pasyente. Which is ang recommended kunyari 3,000 pero last treatment 2,000. So minsan magbe-base ka rin doon kasi kung pipilitin mo yun baka alam niyo may matay yung pasyente, makasend pa sa ER, napasama pa yung yung pagpilit mo doon sa goal niya. So yun lang. Tinatanong ko rin yung preceptor ko na ate yung itong pasyenteng to ano ba na-tolerate niya last time. So doon kami nagbe-base. So may mga iba naman na na may ibang pasyente naman na minsan hindi na namin pinakailaman yung kung babawasan ba namin o dadagdagan namin. Tapos parang trial lang, parang sige try natin yan kasi last time medyo malapit na siya dun sa goal na niya na recommended na na yung tatanggalin sa kanya. So yun na nag-grasp ko rin yung concept na yun. Minsan talaga parang judgment po na as a nurse na kung dadagdagan ko ng konti ito, matolerate kaya niya. Tapos magbe-base ka dun sa history na parang okay, parang feeling ko kayang i-challenge to. Tapos titignan mo yung vital signs niya ngayon, titignan mo kung magiging stable ba in few minutes or in an hour, parang ganun. So ayun, napaka-productive tong araw na to.
masayang masaya talaga ako kasi parang ano eh, parang nag-uumpisang nafe-feel ko na shit talagang ano, dialysis ang talaga yung trabaho ko. So yun. Happy ako guys. So next week is week 4. Yun, sabi ni ate, bibigyan na talaga kita ng pasyente na ika-cannulate mo. So excited na ako. Ayun, pauwi na ako. Bukas ay Saturday, evening daw tatama yung winter storm. So, buong magdamag, mula gabi hanggang Sunday, maghapon, magi-snow. So, may predicted na parang ilang inches. 10 to 15 inches daw. Sana hindi matabunan yung ano namin, yung entrance namin sa bahay, no? So, yun lang naman guys. Thank you so much for watching. Abangan niyo yung aking progress sa week 4. Good morning guys. Saturday. Winter storm ng mamayang gabi. Temperature sa labas 8 degrees Fahrenheit. Convert nyo na lang sa Celsius. I-adjust ko yung mga sasakyan namin. Kasi may nakapark dito sa may spot namin kagabi. So yun. Di ko lang na mangyari bukas kung ihatid ko na lang si Nika sa work kasi magiging makapal yung snow kapag pagpasok niya. So ay, sobrang lamig.